Mabigat. Si Ginoong Ricafort nasa ating linya na. Hello sir, magandang umaga. Si Joel Siweng po ito. Good morning, sir. Good morning po, Mr. Joel, Ms. Weng, at sa inyo mga taga-subaybay po. 7 sa gasolina, 15 sa diesel. Hindi pa natin alam kung magkano sa kerosene. Pero ano ba ang immediate impact nito kung sakasakali ipatupad ito next week, Ginoong Ricafort? Kasi syempre, papasa po ng mga iba't ibang negosyo, iba-ibang industriya, yung nila, yung mga cost ng materialis nila, cost ng produkto nila, no? Ang tawag po diyan, yung second round inflation effects, no? Yung mga presyo ng bilihin na apektado, i-adjust din po higher. Kasi transport cost, ayun po yung unang tatamaan. Pag binyahe yung mga ultimo yung mga agricultural products, lahat po ng klase produkto. So dagdag po yun na ipapasa po yun, no? Tapos syempre, yung mga no? Yung, kasi ganito po yan. Yung mas pagka yung eventually kung tumaas yung transport cost, tapos syempre dinideliberate pa kung tataas din yung pamasahe, yung fares, and pati rin po yung ganun din po. Other than that, yung sa mga po natin, no, yung mga wages, no, salaries, ganun. Pag nag-adjust po yon, syempre may chain reaction po, no, mangyayari po diyan yung mga presyo ng. Siyempre, pag tumaas yung transport fares, pamasahe, ganun din po, no? Ipapasa rin po yan hanggat maaari, no? Ng iba-ibang negosyo, iba-ibang industriya, ganun din po yung wages pag tumaas yung sweldo, no? Kasi nga po, pagka may geopolitical risk, no? May gitapat na taon po yan. Nagsimula yan sa Russia-Ukraine war. At ito naman, yung sitwasyon ngayon sa Middle East, similar din po nung June of last year, no? Tapos yung more than 2 years ago sa Israel-Hamas din, no? So, we are no stranger to this. Kumbaga parang may template na yung effect mo similar. Ang kakaiba lang po ngayon, parang one time, big time. Noong June, inutay-utay po yun para hindi po masyado maramdaman. Ang kakaiba rin po ngayon, kumpara noong June, noong Hunyo, yung world price, medyo mas mataas po yung world oil price. Siguro mga $5 higher, no? Yung NYMEX oil ngayon nasa 79, no? I think it's even mga $5 to $10 higher kasi noong time na yon mga sumaglit lang po ng mga 75, nag-spike ng 78, hawig din po kung nasan tayo. Pero bumaba din po ng 70 and a little less than $70 per barrel. Ngayon, yung oil price natin kagabi, nag-$82 po yung NYMEX oil, no? So, medyo mas mataas siya kumpara ng Hunyo. Kaya, ayun po yung mas malaki po yung ipapataw na price increase sa gasolina, sa diesel, at syempre, may konting ambag din yung pagtaas po ng dollar against the peso. Sir, kung pumalo ng 2.4% ang inflation natin last month, di ba, Joel? Enero. Ay, noong Pebrero. Mas mataas kumpara sa 2% noong January. Sa ganito kalaki na impact sa ekonomiya natin nung oil price hike pa lang, anong nakikita niyong dating na inflation natin ngayong Marso? Ito na ba yung tinatawag nating inflation explosion? Ginoong Ricafort. Meris na po na tataas yan, no? Kung gaano kabilis yan, kasi ramdam na kaagad, no? Sa mga darating na araw, yung adjustment sa presyo ng gasolina, diesel, kerosene, tapos syempre yung transport cost, no? Yung pag ibinyahe mo lahat-lahat ng produkto, yung mga galing, yung mga binabiyahe na gulay, prutas, mga lahat na lang ng pagkain, no? Kasi yun, basic necessities yan, no? So mararamdaman yan kaagad ng mga kababayan natin kung sakasakaling ipasa nila. Ganito ba yung sitwasyon kasi ng mga nasa negosyo or industriya? Pwede nilang ipasa kaagad, pero kung hangga't maaari may ipapasa po yan, no? Kasi yun po yung realidad. Pero minsan kasi may competition din po sila. So pwede naman yung iba, i-absorb po nila yung may margin, yung tubo, mababawasan yung tubo nila, no? Pero kung pwede ipasa, mararamdaman po natin, parang ito po, this is not the first time, no? Tulad mo binanggit ko kanina, noong 9 months ago, noong June, naramdaman na po natin yan. Hawig, no? Pati yung more than 2 years ago. Pero mas malala po yung 4 years ago doon sa Russia-Ukraine war, no? Ngayon, parang medyo hawig lang po noong June. Pero baka mas mataas po yung adjustment ngayon, eh. Kasi yung world price mas mataas ngayon. Tsaka inaalala po kasi ng mundo ngayon, kasi demand supply po yan ng langis. Tsaka siguro dahil Mr. Ricafort, ang sentro ng giyera ngayon ay Middle East na major producer ng langis na buong mundo.
Opo. At, kasi yun po yung yung inaalala po ngayon, yung palaisipan pa rin. Although still wait and see, Mm-mm. yung demand and supply yung kasi yung Strait of Hormuz doon po sa bandang teritoryo ng Iran. Mm-mm. Pwede pong ngayon nabawasan po yung paglayag ng mga Yes. tanker doon kasi about 20% at least ng langis sa buong mundo dumadaan po doon. Okay. Lalo na pinakapektado po yung Asia kasi yun po yung ruta papunta dito sa Asia. Although sige, may mitigating factors. Pinag-isipan na yan ng mga mayayaman na bansa sa Middle East like Saudi Arabia. Gumawa na sila mga pipeline para hindi sila masyado dependent doon. Pero yun pa rin po yung realidad na yun, 20% na langis dumadaan po doon at nabawasan po yung traffic Meaning to say, kung nabawasan po yung movement ng ships, kasi syempre nag-aalala din sila magka-collateral damage, no? Kung attack yung mga oil tanker doon, yung liquid natural gas tanker, magkakaroon ng collateral damage and casualties. So maingat, umiwas po muna, tumaas yung shipping costs. Correct. No, as a result. And yung supply, ayun po yung palaisipan. Kaya importante rin po yung mga inventaryo ng mga bansa, na lalo na yung mga pala-import na dependent sa importation ng langis at ibang energy products kasi yun po yung usapan ngayon kung yung risk of magkaroon ng risk ng supply disruption kasi demand supply, kung mas konti po yung supply na lumalabas po doon sa Middle East papunta sa rest of the world, Mamahal ang presyo. demand supply, mas konti po supply, lalo kung may risk of disruption, yung presyo po na taas. Tulad po na nangyari po ngayon. Tsaka ang kakaiba po kasi ngayon, yung yung Iran, dati noong June, sila lang dalawa ng Israel. No? Yun nga, opo. Tapos, ngayon, nagdamay yung mga walang kinalaman na mapapayapa na Middle Eastern countries na doon din yung iba, oil producers din. No? Tulad ng Dubai, no? Yung mga UAE, yung Qatar, yung Bahrain. No? Correct. Yung iba naman po kasi, yung Kuwait. Yung iba naman po kasi yung gera na yan, yung risk of escalation, lalo na kung saan may presence yung US kung sa may military bases. Yun din po yung yung Iran doon din gumaganti Receive parang Okay. Parang nagagantihan po sila, di ba? Yung US, yung Israel, may Okay. mga missile attacks sa Iran, tapos yung Iran naman gumaganti rin kung saan may base yung bases yung US. Ano pa pwede natin gawin, Ginoong Ricafort, dito sa ating bansa? Yung bang initially, pakikiusapan daw, staggered muna. Oo. Utay-utay yung Makakatulong ba yun? price increase. Makakatulong ba yun to cushion the impact sa atin next week ditong oil price hike na ito? Ayun, ginawa lang po yun noong June Kumbaga, noong June, inutay-utay po. So, pero syempre, temporary lang po doon. Pupunta rin doon sa reality. Ang kakaiba po noong June, 12 days lang po yun. Yes. So, kasi umawat na po si Trump that was yung initial lang missile attacks, joint yun, US and Israel, yung mga nuclear facilities ng Iran noong June. So, 12 days, tapos umawat na si Trump noon. Tapos hindi na naman po nasundan. Ang kakaiba po ngayon, Mukhang nawawala tatagal. na yung mga leader. Mukhang tatagal kasi po, no? Yung pahiwatig po kasi ni Trump a few days ago, 4 to 5 weeks, no? At ngayon, pang ilang araw na po ngayon, kasi sa Sabado, bukas, 1 linggo na po yun, no? Kaya, yun, kung medyo prolonged, tapos syempre yung impact sa supply na lang sa buong mundo, kung may disruption, kasi hindi lang naman po doon sa Strait of Hormuz Kahit nung more than 2 years ago, meron kasi yung Iran, meron din mga allies yan, yung pinafund nila, yung Houthi doon sa Yemen. Yung Red Sea naman doon sila nagdi-disrupt doon sa Red Sea, no? Kasi yung shortcut, nagkakaroon po ng nagkaka-supply disruption din po yung papunta Asia to Europe, iikot po silang Africa. Kaya mas mahal yun. Yes. Matagal, Mr. Ricafort, kung halimbawa po na tumagal, sabihin na natin na kahit abutin ng 4 weeks, 1 month, di ba? Nakahanda ba yung mga industriya natin sa ganong klase ng senaryo? Tapos ganito katataas yung pagtaas ng presyo ng langis. Kahit pa sabihin natin staggered basis, ibig sabihin nun, staggered nga, pero pahaba naman yun at tuloy-tuloy pa rin ang increase na malakihan. Totoo, papunta po kasi doon. Pero kung titignan natin mabuti, kasi parang may template na po yung bansa natin, yung mga industriya, yung authorities natin, may template na. Kasi doon June yung huli, 9 months ago. Medyo hawig pa naman yung sitwasyon. No? Yun lang, kung magtatagal at kasi mas malawak,
nakita naman natin may disruption, no? Yung mga flights sa Middle East, ganun. Pero yung sa energy price, yung focus po doon, kahit naman more than 2 years ago, yung initial na tension sa Middle East, yung between Israel and Hamas, that was October 2023, ng mga panahon na yon, mas mataas pa po ng konti yung langis, mga nasa $85 to $88. Ngayon po kasi kagabi nag-$82 Kani-kani a few hours ago. Ngayon nasa $79. So, konti na lang, malapit na po yun, yung more than 2 years ago. Tapos 4 years ago, yung binanggit nga natin, yung Russia-Ukraine war, that was February 2022. And noong time na yun, nagsimula 92, higit na mataas po noon. Tapos, in 2 weeks, nag-130. Kaya nga po, ayun po yung pinakamalala, no? Kung talagang isisimulate natin, yung mga experience po ng buong mundo at ng bansa natin, yung mga industriya natin, mga otoridad natin, noong time na yun, 4 years ago. Pero Okay. yun, Ang sinasabi ninyo, Sir Michael, having that experience Ready na tayo. before, tayo handa na ngayon. Kumbaga, handa naman tayo ngayon. Dapat po kasi ultimo yung batas, may mekanismo po yan doon sa excise tax sa fuel. Pagka na-sustain above 80, meron pong nakasaad na sa batas. At meron na rin po tayong, bukod po doon, yung mga measures to mitigate inflation, like yung mga targeted na subsidies. Halimbawa, yung most vulnerable sector, sa transport sector, may subsidy, sa fisher folk, kasi yung mga naglalayag, yung mga nag-fishing vessels, mga bangka, yung malakas sila gumamit ng crudo, no? Yes. Tapos yung syempre yung sa agricultural sector, yung syempre binabiyahe po yung mga napapasa po yun habang binabiyahe yung mga gulay, yung mga prutas, yung agricultural products. Para ang mithiin po kasi noon, kahit bago pa po mag-pandemic, no? Ang bottom line yung lahat ng yan, naka-template na para yung mga subsidy at targeted subsidies at the very least, para hindi na po ipasa yung mataas na presyo ng bilhin to mitigate, at least hindi masyado ramdam ng mga kababayan natin. And of course, yung ba age-old, 1980s pa or 90s or even before that, dahil we import almost all of our oil, no? Binawasan yung conservation, no? Yung bawasan yung unnecessary travel, magtipid sa mga kuryente sa ibang ahensya, yung ano rin, no? Tapos yung alternative, kung posible, halimbawa, maglakad na lang or magbisikleta, kung kaya lang naman at kung safe. No? But rin yung, of course, more importantly, structural, bawasan yung dependency sa langis. Nakita na po natin yan. Na po tayo for past 3 to 4 decades. Geothermal po tayo. Number 3 po tayo sa mundo sa geothermal. No? Dati number 2 na nga po tayo eh. Tapos yung sa yung Malampaya, may na-discover na bago po doon, no? So dagdag po yun at least yung dagdag na source ng energy na medyo malinis. Of course, yung renewables number 1, wind, offshore wind, solar, doon na po talaga yung shift kasi yung mga ibang developed countries, ganun na po yung nila, no? Yes. Towards renewables, and mas maganda po yun kasi reduce carbon footprint and at the same time, hindi aasa sa pag-angkat. And of course, yung electric vehicles, yung mga hybrid vehicles, yun kasi malakas gumamit yung mga transport sector natin, yung mga internal combustion engine. Ito, electric na. So, yun, maswerte yung mga may electric vehicles kasi hindi na sila masyado mamroblema sa pagpakarga kasi yun po yung tendency, mga kababayan natin, matik na rin, nagpapakarga na po sila. Pasipol lang sila, Sir Michael eh. Anyway,